Anak ko! Anak ko! Anak! Huminto ka! Ako to, ang tunay mong ina. Naguluhan lang si mama noon, luluhod na si mama sa harap mo. Huwag niyo akong pigilan. Gusto kong makita ang anak ko. Anak ko siya. Shuning papa mo to. Pakiusap lumingon ka kahit sandali. Kahit isang beses lang. President Ye, ang sabi po nung dalawa, sila raw ay inyong, Sino raw sila sa buhay ko? sila raw po ang mga magulang niyo. Hindi ko sila kilala. Shuning, nagkamali si mama. Talagang nagkamali si mama. Anak, walang kuwenta ang papa mo. Wala akong puso. Saktan mo man ako o pagalitan. Tatanggapin ko. Huwag mo lang akong itakwil. Alis na tayo. President Ye, kailangan po bang ipahatid ang dalawang iyon pa uwi? Hindi na kailangan. Bumalik na tayo sa kumpanya. Hindi tayo pwedeng mahuli sa pulong mamayang hapon. Tiyo. Ma, nakapasa po ako. 12,000, 12,000 dolyar. Kapag nagtrabaho na sa transportasyon si Yang Yang, kikita siya ng 2 hanggang 3,000 kada buwan. Sige na, tama na yan. Huwag mo na munang hawakan yan. Yang, patayin mo ang makina para makatipid sa gas. Ay, bumili na pala ng tricycle ang pamilya ni Deho. Magkano yan? Yumaman na ba kayo? 12,000 dolyar para kay Yang Yang to sa transportasyon. Nay, nakapasa po ako sa pamantasan ng Nanjang. Nakuha ko ang unang pwesto sa buong probinsya. Nay, nakapasok po ako sa pamantasan ng Nanjang. Ako ang number 1 sa buong probinsya. Nalaman ko na, pumasok ka na sa loob ng kwarto. Tay, tingnan niyo po. Ito ang pamantasan ng Nanjang na isang prestihiyosong universidad. Ako lang ang tanging nakuha ang unang pwesto. Nakita mo ba? 12,000 dolyar yan. Diyan naaasa sa pagkain ang kapatid mong lalaki. Ate, anong gagawin dyan sa papel na yan? Hindi naman yan magagamit para kumita sa transportasyon. Nay, 1,200 dolyar po ang tuition ko. Kagagastos lang natin ng 12,000, saan pa tayo kukuha ng pera? Ano pang gagawin ng isang babae sa pag-aaral? Nang sobra, maghanap ka na lang ng mapapangasawa ng maaga para magamit ang dowry mo sa pagpapatayo ng bahay ng kapatid mo. ₱1,200 lang po. Kailangan ko po talagang pumasok. Ma, pahingi pa pong isang kutsarang sibuyas. Tay, may gusto po sana akong sabihin sa inyo. Labindalawang araw na lang po bago ang huling araw ng pagpaparehistro at 1,200 dolyar po ang kailangang matrikula. Pera na naman? Hindi mo ba alam kung gaano lang ang pera ng pamilyang ito? 1,200 dolyar lang po. Magtatrabaho po ako ngayong bakasyon at babayaran ko po ang lahat. Babayad? Anong ibabayad mo? Kaya mo bang bayaran ang halaga ng isang tricycle? Tay, nakikiusap po ako sa inyo. Ito na po ang kaisa-isang pagkakataon na hihiling ako sa inyo sa buong buhay ko. Sabi ko hindi, kaya hindi. Kapag binanggit mo pa iyan, wala ka na ring pamilyang babalikan. Huwag mo nang galitin ang tatay mo. Hindi po ako susuko. Ang 1,200 dolyar. Gagawa ako ng sariling paraan. Tiyo, Ba,
Kabibili nyo lang ng tricycle na nagkakahalaga ng 12,000 dolyar. Pagkatapos ay lalabas ka para mangutang. Alam ba ito ng tatay mo? Tiya, hindi po malaki. Mangungutang lang sana ako ng 1,200 dolyar. Pagka-graduate ko ng kolehiyo, babayaran ko kayo ng doble. Kolehiyo? Ikaw na babae magkokolehiyo? Pagka-graduate mo, mag-aasawa ka rin naman. Wala akong perang mapapahiram. Umuwi ka na. Sabi ng tatay mo ayaw kanyang pag-aralin. Kaya huwag na. Ang masunuring anak lang ang may nagkakagusto. Suning Tiyo, diretsahan na kitang pagsasabihan. Tama ang tatay mo. Tiyo, Tingnan mo, sino bang babae sa nayon na nakapagtapos ng kolehiyo? Si Kui Hua ay hindi nakapagtapos ng high school. Ngayon, nakakuha sila ng dote na 36,000 dolyar. Bumalik ka rito, hindi pa tapos magsalita si Tiyo. Hindi mo pinapakinggan ang payo ng mas nakatatanda. Hahaha. Magkokolehiyo ang isang babae. Pagkatapos mag-aral, mapupunta lang sa ibang pamilya para pagkakitaan sila. Shuning, huwag ka nang tumakbo. Nagsalita na ang tatay mo. Tanggapin mo na ang tadhana mo. May nakalaang daan para sa mga babae. Masyado kang matigas ang ulo. Bata ka. Kahit gaano pa karami ang mabasa mong libro, hawak pa rin ng tatay mo ang buhay mo. Hija, makinig ka sa payo ko. Maghanap ka na lang ng maayos na mapapangasawa ng maaga at ang dote ay ipunin para sa kapatid mong lalaki. tatapusin ko ang pag-aaral ko. At makikita niyo rin ang resulta balang araw. Sino pa ba? Sino pa ba ang pwede kong malapitan? Hija, anong nangyari sa tuhod mo? Halika rito. Nanjang? Pamantasan ng Nanjang? Tiyo, siya ang number 1 sa buong probinsya. Pero hindi po ako pinayagan ni Papa. Sinasabi ko na nga ba? Talagang wala siyang kwenta. 12,000 dolyar para sa bakal na demakina. Hindi man lang siya kumurap, pero ang 1,200 dolyar para sa pag-aaral ng anak niya, hindi niya maibigay. Anong mapapala mo kung susugurin mo siya? Kapatid mo siya, paano na lang kung may mangyaring masama sa kanya? Ibebenta ko ang mga tupa. Mahal, ang 3 tupang iyan ang natitirang kayamanan natin. Maaari pa tayong mag-alaga uli kapag nawala ang mga tupa. Pero kapag hindi siya nakapag-aral, mawawalan ng kinabukasan ang batang ito. Sumama ka sa tiyo sa huling pagkakataon. Tiyo, hindi na po ako mag-aaral. Ayoko na po. Tumahimik ka. Sumunod ka sa akin. 800 dolyar para sa 3 ito. Pangit na ang mga ngipin. Matigas na rin ang karne. 1,500 dolyar. Hindi ako magbebenta ng mas mababa pa riyan. Sir, alam niyo naman ang presyuhan ngayon. 1,000 dolyar ang pinakamataas na maibibigay ko. 1,300. Kapag binawasan pa, hindi nasasapat para sa tuition niya. O sige, tapos na ang usapan. Ingat po kayo sa pag-uwi. Ito ang 1,300. Ang tuition ay 1,200. Ang matitirang 100 ay panggastos mo sa biyahe. Kunin mo ito. Karapat-dapat ka sa edukasyong ito. Anak, pangakuan mo si Tiyo sa isang bagay. Ano po iyon, Tiyo? Mag-aral kang mabuti. At patunayan mong mali ang lahat ng naliit sa iyo para magsisi silang lahat. Tara na, kailangan nating umabot sa sasakyan sa ganap na 7:00. Tatawag po ako sa inyo, Tiyo, pagkarating ko doon. Ito, itago mong mabuti. Kumain ka muna ng mabuti pagdating mo. Huwag mong gutumin ang sarili mo. Huwag kang magalit sa mga magulang mo. Naguguluhan lang ang mga isip nila. Tiyo, bumalik na po kayo sa bahay. Sige na, pumasok ka na at maupo. Isara mo ang bintana para hindi ka mahanginan. Tiyo? Pangako, magtatagumpay ako sa pag-aaral. Neng, saan ang punta mo? Mag-aaral po sa kolehiyo.
Yes, Shuning. Pakiusap, lumaban ka. Anak, siya ang tunay mong ina. Tio. $110. Simula ngayong araw. Ikaw si Ye Shuning, di ba? Ako naman si Fang Ching. Halika, kain tayo ng spicy sticks. Nasaan ang mga gamit mo? Iisang bag lang ba ito? Kumpleto na ito. Konti lang ang mga dala ko. Shuning, halika rito at sumabay kang kumain. Ang sarap nitong braised pork. Kumain na ako. Sige, kumain ka lang. Salamat. Puno na ang slot para sa taong ito noong unang bahagi pa ng Setyembre, natapos ang registration. Puno na. Alis na kayo. May paraan pa. Tiyak na may paraan. Kaya ko pang magtiis ng 3 araw. Sapat na ang 3 araw. Magandang araw po. Nakita ko po ang inyong flyer para sa isang tutor. Ako po ay mula sa pamantasan ng Nanjiang, kumukuha ng communication, at rank 1 sa buong probinsya noong college entrance exam. Ako si Ye Shuning. Dumating na ang swerte ko. Huwag kang mapahiya. Mula kay pamantasan ng Nanjiang, pasok ka, magpalit ka ng sapatos. Ikaw lang? Mukhang magkasing edad lang tayo. Magkasing edad nga tayo. Pero sa Filipino exam ko, nakakuha ako ng 138. Hoy, ang cellphone ko! 2 oras? Ibabalik ko ang cellphone mo pagkatapos ng 2 oras. Ang bubblegum mo, iluwa mo. Ate, babalik ka pa ba sa susunod? Tuwing Miyerkules at Sabado, huwag kang mahuhuli. Magaling ang pagkakaturo mo. Pumunta ka sa tamang oras simula ngayon. Salamat po, Tita Jau. Hindi ko po kayo bibiguin. Ang una kong sahod, $50. Ako mismo sa Ye Shuning ang nagtrabaho nito. Hindi ko ito hiningi ng nakaluhod. Magsisimula ako sa 50. Shuning, ikaw ang top student sa buong kurso, top 1 sa buong kurso. Gamitin mo ang sa akin. Huwag ka nang magpuyat. Malapit na po ako. Shuning, unang balita. Ikaw ang top 1 sa buong kurso. May $8,000 kang scholarship. $8,000? Unang gagawin, magpapadala ako ng pera. Tagatanggap, Yedeshan, ng Kyoto High, eksaktong 2,000. Kumpirmado po. Uncle, oras na para matuwa ka. Hija, natanggap na ni Uncle ang $2,000. Uncle, ako ang top 1 sa buong kurso. Ang scholarship ay 8,000. Unahan na kitang pinadalhan ng 2,000. Sige, alam na alam ni Uncle na kaya ng anak ko. Ipinagmamalaki ka ni Uncle. Uncle, wag ka pong masyadong magtipid. Kumain ka ng mabuti at magsuot ng makakapal na damit. Hija, tungkol sa ipinapatanong ng mga magulang mo, hindi alam ni Uncle kung paano ito sasabihin sa'yo. Uncle, wala akong anumang sasabihin sa kanila. Sige, naiintindihan na ni Uncle. Kahit isang salita, ayaw kong isulat. Hinding-hindi. Linhai City, hindi ka mananatili sa syudad? Iniisip ko na ang bagong kumpanya ay may mas malawak na pagkakataon. Stable ang trabaho sa syudad, pero limitado ang pag-angat doon.
Aalis na ako. Si tiyo mo ba iyon? Kung makangiti siya sa iyo? Tiyo. Tiyo. Tahan na. Bakit ka umiiyak? Tiyo, bakit hindi mo po sinabi na pupunta ka rito? Gusto lang ni Tiyo na makita ka na suot ang damit na iyan. At dahil nakita na kita, sulit na ang lahat. Napakaganda ng anak ko. Anak, pinapasabi ng mga magulang mo na gusto sana nilang manood ng graduation mo, pero pinigilan ko sila. Tama po ang ginawa nyo. Tiyo, kumain na po kayo ng karne, wag na po ninyong isipin ang mga iyon. Linhay City. Nandito na ako. Intern ka ba? Sa panlabintatlong palapag? Nasa kanan ng elevator. Unang araw, magsisimula ako sa simula. Hoy, baguhan. Ayusin mo ang proposal na ito ngayong gabi. At pagkatapos nito, sa akin nakapangalan ito. Natapon ang iced americano ko, punasan mo ito. May parcel ako sa reception sa ikatlong palapag. Kunin mo na rin pag-akyat mo. Sige po, Supervisor He. Mukhang may ibubuga ka rin pala. Nabalitaan ko na galing sa bundok si Guisho at butas ang bulsa ng pamilya niya, pero ang taas ng score niya sa entrance exam. Ang huling intern ni Supervisor He umalis na umiiyak. Wala pang 2 linggo ang itinagal. Sa tingin mo, ilang araw kaya tatagal ang isang ito? Narinig mo ba yon? O, nagbibingi-bingihan ka lang? Ang tindi mo? Supervisor He, ito na po ang parcel nyo. Kailangan kong magtiis. Anak, anong problema? Wala po, Tiyo. Gusto lang kitang sabihan na napakabait ng mga kasamahan ko rito. Mabuti naman kung ganoon, huwag kang magpapagutom. Sobrang pangit nito. Kailangang ulatiting lahat at magsimula muli. Ito na iyon. Hijalin, ang video na ito ay hinding-hindi mo makukuha sa akin. Diyos ko, lumampas na sa 10 milyon. Tumataas pa ang mga datos. 10 milyong level? Tamang-tama. 3 taon na ang nakalipas mula nang itatag ang Yunchao, ngunit ito ang kauna-unahang video na umabot sa 10 milyong views. Gusto kong hilingin sa namahala sa proyektong ito na si Jialin na magsalita ng ilang salita. Salamat po, President Jiang. Ang videong ito ay ginawa ng team ko sa loob ng 3 gabing walang tulugan. Mula sa pagpili ng paksa, sa script, hanggang sa mismong filming, binantayan ko ang bawat detalye nito. Sige, ipagpatuloy niyo lang iyan. Xiaoye, pagod ka na siguro pagbalik mo. Pakiayos ang review report at isumite sa akin bago matapos ang trabaho. Sige po, Supervisor He. Hijalin. Tandaan mo, may utang ka sa akin. Supervisor He. Sabi mo, huwag kong sasabihin sa iba. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin sa isang tao dahil sasabihin ko sa lahat. President Jiang, ang 10 milyong views ay hindi pa ang dulo. Gusto kong dalhin ang team sa susunod nating target. Pero sa totoo lang, ang kasalukuyang posisyon at sahod ko ay hindi na angkop para sa nakuhang tagumpay na ito. Ang tagumpay na iyan ay para sa buong team. Bukas ay magkakaroon tayo ng report meeting. Ikaw ang aakyat sa stage at magsasalita. Makikinig ang lahat. Kapag naipaliwanag mo na ang lahat, saka tayo mag-usap. Interesante ito. Hindi nagsisinungaling ang timestamp. Magkita tayo bukas. Sa report meeting bukas, pumunta ka rin at makinig. Matuto ka kung paano gumawa ng project review. Sige po, Supervisor He. Tinitiyak kong mag-aaral akong mabuti. 13 ng Hunyo, natapos ko ang unang draft. 17 ng Hunyo, pinalitan ni Supervisor He ang lagda sa pangalan niya. Ito ang orihinal na chat history. Supervisor He, magkita tayo sa conference room bukas. Sa pagkakataong ito, ako naman ang magsasalita. Mula sa pagpili ng paksa hanggang sa pag-publish, 3 araw, 72 oras. Binantayan ko ito ng buong oras.
Bawat frame ng video ay dumaan sa mga kamay ko. Jeline, salamat sa iyong sipag. Mayroon pa bang gustong magdagdag? President Jiang, may idadagdag lang akong ilang dokumento. Ito ang oras kung kailan ginawa ang unang draft. Sabi ni Supervisor He ay 72 oras, pero noong oras na iyon, ang dokumentong ito ay 2 linggo nang umiiral. Jalin, anong ibig sabihin nito? Simula ngayong araw, ang New Media Department ay ganap nang nasa ilalim ng pamumuno ni Yeshuning Jalin. Ang paglilipat sa iyong posisyon ay iaanunsyo na lang. Tapos na ang meeting. Yeshuning, akala mo ba tapos na ito? Supervisor He, sa loob ng 3 araw na nilagyan mo ng pangalan, ang version log ko ay nag-update ng 12 beses at may record ang bawat isa nito. Mr. Jiang, panlipunan na paraan ang inihanda niya. Buksan niyo po ang paksa bukas, sabihin mong kailangan ng brand upgrade at siguradong hindi niya kakayanin iyon. Lahat ng mga bagay na ninakaw mo, isa-isa kong kukunin pabalik. Ang gusto ko ay ang brand upgrade para sa buong proposal. Pero itong direksyon mo ay maling-mali. Nitong nakaraang Biyernes, alas 6 ng gabi, ipinadala ang huling bersyon. Dapat ay nasa email niyo na po iyon. Ang natanggap naming pang-4 na bersyon ay tungkol sa pagpapalaganap sa social media. Mr. Jiang, bigyan niyo po ako ng isang gabi. Isang gabi? Maling-mali ang direksyon mo. Anong magagawa mo? 2 bagong plano. Bukas ng alas 9 ng umaga sa email nyo. Kapag hindi po kayo nasiyahan, hindi ako kukuha ng kahit 1 sentimo. Bukas ng alas 9 ng umaga. Kapag hindi ako nasiyahan, huwag ka nang kumontak pa muli. Jalen, hindi kailanman mangyayari na 1 beses lang ako babagsak. Sa option A ay para sa storyline, habang ang option B ay para sa data line, magkaiba ang kanilang lohika. Hayaan ang kliyente na mamili. Kaya natin to, mananalo rin tayo pag sikat ng araw. Naipadala na. Kayo naman, 2 opsyon na pinaghirapan nating mabuti. Para sa option A, pipirmahan ko na. Sa loob lang ng 1 gabi, ang iyong team ay tatandaan ko. Ipapada ko po ang kontrata sa inyo ngayong araw. Mula sa pagiging intern hanggang sa head ng department, hindi pa aabot ng 6 na buwan. Sa loob ng 10 taon, wala pa akong nakikitang katulad mo. Salamat po, President Jiang. Shuning, naisip mo na ba na magsarili ng negosyo? Naisip ko na po. I-transfer na iyan sa Kiautu Village, Yedoshan. 10,000 dolyar. Uncle, sapat na iyan para gastusin mo pansamantala. Uncle, kumikita na ako ng 30,000 dolyar kada buwan. 30,000? 30,000. Nagpadala ako sa inyo ng 10,000, tanggapin niyo po ito. Sige. Alam ni Uncle na talagang magtatagumpay ang anak namin. 30,000 kada buwan. Noong panahong iyon, 12,000 ang halaga ng tricycle. Uncle, maghintay po kayo. Marami pa po akong ibibigay. Nasa iyo na ang number na ito. Medyo gabi na. 5 milyong dolyar. Mula noon ay 3,000 dolyar lang ang sahod mo. Gaano na ba katagal? 1 taon at 3 buwan na po. Tandaan mo, ang bilis na iyan, magagamit mo yan sa hinaharap. May bahay na po ako. Halika na at tumira rito, Tito. Iha, ang pinaka-pinagmamalaki ko sa buhay ko ay ang pagbenta ko sa 3 tupa na iyon. Sulit ang lahat. Sulit na sulit. Tito, maghintay ka lang. Susunduin kita. Kapag nagtatrabaho ka para sa ibang tao, sila lagi ang magtatakda ng hangganan mo. 30 milyong dolyar? Gawin mo ito para sa sarili mo. 30 milyong dolyar?
Bakit ka nagtitiwala sa akin? Dahil sa determinasyon mong bumawi sa loob lang ng isang gabi. Nakapagdesisyon ka na ba? Opo, nakapagdesisyon na ako. Sige, huwag mong ipapahiya ang Yun Chao. Boss, anong ibig sabihin ng Qingshan? Maaliwalas na langit, matatayog na bundok. Ang mga lugar na pinagmulan at mga lugar na pupuntahan. Simula sa araw na ito, hindi na ako magtatrabaho para sa kahit na kanino. Guys, sa unang araw natin, kailangan muna nating makapanatili. Walang problema. Ipadala na ang mga instruction. Ijialin, nagkita tayong muli. Tumawag na ang 3 brand partners. Nag-aalangan sila kung magre-renew pa ng kontrata. Tungkol ito sa mga trolls, pare-pareho ang kanilang sinasabi. May gumastos ng malaking halaga para dito. Sa tingin mo, sino ang gumawa nito? Isang dating kaibigan. Sabihan ang buong team, ihinto muna ang lahat ng ibang trabaho ngayon. Ano pong gagawin natin? Sinasabi niyang peke ang data ko. Sige, ilalantad ko ang katotohanan sa buong internet. Bukas ng gabi, magla-livestream ako sa harap ng 8 milyong tao. Simulan na natin. Ngayon, pag-usapan natin ang mga data. Partikular na ang growth curve. Bawat tuldok dito ay tumutukoy sa oras ng pag-post ng ating hit content at walang petsa na walang naging resulta. Para naman sa gastos sa mga patalastas, ito ay 0. At tungkol sa mga copyright registration, pwedeng suriin ang bawat isa rito. Hindi ko nababanggitin ang pangalan ng kahit sino dahil hindi sila mahalaga. Pang-atlo tayo sa trending topics. Nabulgar na lahat ng mga fake posts. Humiwalay na ang Xinghi at si He Jialin, tinanggal na po sa trabaho. Wala na silang kinalaman sa atin, ituloy lang natin ang trabaho bukas. Tiyo, nanalo ako. Tiyo? Anak, wala namang malalang nangyari. Kaya lang si Tiyo kamakailan ay parang hindi maganda ang pakiramdam. Ano ang masakit sa kanya? Pumunta ba kayo sa ospital? Hindi. Maliit na bagay lang ito. Itama mo lang ang ginagawa mo. Nining, Tiyo, bakit ang laki ng ipinayat mo? hindi pa kasi gumagaling ang sipon ko, kaya pumayat ng kaunti. Pero ayos lang ako. Mas komportable naman ito kaysa sa mga higaang kahoy sa probinsya. Bukas, pupunta tayo sa ospital. Kailangan pa ba iyon? Sipon lang ito, hindi na kailangan ng check-up. Nandito na rin lang naman tayo, mabuti nang makasigurado. Pinapapunta po kayo ng direktor sa opisina sa 208. Sige na, baka bibigyan ka lang ng reseta. Huling yugto na ng malalang sakit sa sikmura. Kumalat na ito sa Atay at mga Kulani. Sa Tayako, 6 na buwan na lang ang itatagal niya. Kahit magkano pa ang halaga, ibigay niyo ang pinakamainam na gamot at ang pinakamagandang lunas. Huli na ang lahat, maari lang nating subukan ang gamutan upang mabawasan ang kanyang sakit. Hindi maaari, 60 taong gulang pa lang siya. Hindi ko pa siya nadadala sa dagat, hindi ko pa naibabalik ang 3 tupa sa kanya. Anak, bakit ka umiiyak? Darating ang lahat sa puntong ito. Alam ni Tiyo. Tiyo, ipapagamot kita. Nakita na kitang nakatapos ng kolehiyo. Nakita kitang nakabili ng bahay. Nakita kitang nakapagtayo ng sariling kumpanya. Ano pa ang hihilingin ni Tiyo? Sapat na ang lahat ng yon. Kumain ka pa ng kaunti. Uminom ka rin ng sabaw. Ang ganda ng bulaklak na ito. Ano ang tawag dito? Rose po. Anak, pagod ka na. Ang bango. Parang yung puno ng orange sa bakuran natin sa probinsya. Anak. Po? Gusto nang bumalik ni Tiyo.
gusto nang bumalik sa Quiaoto Village. Anak, patawad at nahihirapan ka dahil sa akin. Sige po. Quiaoto Village. Nandito na ako. Wala talagang tatalo sa sariling tahanan. Isuot mo ito palagi, malamig ang sahig. Isinama mo rin ba pati ang paso ng bulaklak mo? Big Brother. Andyan na. Big Brother. Bakit ganyan ka nakapayat? Deho? May sasabihin ka ba sa anak mo? Anak ko. Anak, patawad sa lahat ng nagawa ko. Naging masama akong tao noon. Tama na, may silbi pa ba ang mga sinasabi mo? Walang silbi. Alam kong wala na itong silbi, pero gusto ko pa ring magpaliwanag. Araw-araw akong nagsisisi sa loob ng maraming taon. Anak kita, pero hindi ko deserve na maging ama mo. Umalis ka na. Huwag kang mang-abala sa pag-aalaga ko sa aking tito. Iha, huwag kang masyadong malupit sa kanya. Matanda na rin siya. Tito, hindi ko po alam kung dapat ko ba siyang patawarin. Nining? Paalam na kay Tio. Tio, huwag kang magsalita ng ganyan. Ang pinakaipinagmamalaki ko sa buhay na ito ay noong naibenta ko ang 3 tupa. Pangako kay Tio, patawarin mo na ang iyong mga magulang. Magiging pabigat lang sa iyo ang galit at ayaw ni Tio na may dala kang puot sa puso mo. Opo. Tio. Tio, aalis na ako. Kuya, patawad po sa ginawa ko sa anak nyo. Dito ka muna kumain, kahit isang beses lang. Hindi mo na kailangang magpadala ng 3,000 dolyar buwan-buwan. Ituring mo na lang iyon bilang pambayad sa pagpapalaki mo sa akin. Maliban doon, kalimutan mo na ring naging anak mo ako. Tara na. Isang demotor na tricycle na nagkakahalaga ng 12,000 at 1,300 mula sa 3 tupa. Ang isa ay sira na at ang isa naman ay nabuhay. Tio, ginawa ko na ang lahat. Ate, Kanina ka pa rito. ate, hindi ko na po alam kung kanino lalapit. Tinangay ng partner ko ang pera at tumakas. Hindi ko na mabayaran ang utang ko sa online. Nagbubuhat ako ng semento sa construction, 3,000 dolyar lang ang sahod kada buwan. Iyong tricycle naman, matagal ko nang naibenta para pambayad sa utang. Noong nakaluhod ka at nagmamakaawa kay Papa, ako iyong bumubusina noong araw na iyon. Wala man lang akong nagawa. Sinira ka ni na Papa at Mama, pati na rin ako. Ang 5,000 dolyar na ito ay hindi para sa iyo. Pambayad po ito kay Uncle. Ito na ang huli. Ate, pasensya ka na. Magpakabuti ka. Huwag mo nang bigyan ng sakit ng ulo sina Papa at Mama. Ye Haoyang. Tumayo ka. Sabi ng tumayo ka. President Ye, galing po kayo sa isang nayon sa Guizhou at nagsimula kayo sa wala, talagang nakaka-inspire. Pero nagpunta po kami sa Quiaoto Village at nakita naming napakahirap ng kalagayan ng inyong mga magulang. Pwede po ba natin itong pag-usapan? Tanungin mo na lang kung anong gusto mong malaman. Ito ang mga litrato at video na kinuha namin sa Quiaoto Village. Noong humarap ang inyong mga magulang sa kamera, matagal silang umiyak. President Ye, kapag hindi po kayo sumagot, mapipilitan kaming ilabas ang balita at ipakita na isa kayong anak na walang utang na loob. Bahala kayo. President Ye, ilalabas na ang artikulo ngayong araw. Sigurado na po ba kayo? Ilabas nyo na. Kung ano man ang dapat mangyari, mangyayari.
Anak na walang utang na loob. Sige. Nasa pang-anim na pwesto na ang trending topic at patuloy pang tumataas. Tungkol naman sa panig ng mga brand, may mga nagpapadala na po ng mensahe at nagtatanong, ano nang gagawin natin? Huwag sumagot. Mas sasabog ang comment section yan. Hindi ko na kailangang sumagot dahil may ibang taong magsasalita para sa akin. Ikatlong araw na. Shuning, may isinulat ako. Kakapost ko lang, tingnan mo. Fangching. Fangching. Itinabi mo ang litratong ito. May utang man sa iba, pero hinding-hindi sa mga magulang niya. Dabo. May nakakaalala. Salamat. Nagbago ang sitwasyon. Yung artikulo ni Fangching ay naka 500,000 share na. Sabi ko naman sa iyo, may magsasalita at magsasalita. Ang dalawang brand na huminto ay bumalik na. Hindi lang sila hindi umalis, magdaragdag pa sila ng kooperasyon. Haoyang. Ye Haoyang, nahulog sa construction site. Anong nangyari? May bali ang kanyang likod at kasalukuyang inooperahan. Bayaran mo na ang mga gastusin. Ang deposito ay 200,000 dolyar. Tulungan niyo muna siya. I-swipe na lang ang card kung hindi pa sapat ang pera. Ye Haoyang, kumapit ka. Hindi pa ba siya lumalabas? Ate, Huwag ka munang magsalita. Magpagaling ka lang. Shuning, wala kaming pera. Nagbayad na po ako. 200,000 dolyar. Ligtas na siya. Shuning, maraming salamat. Ma, salamat po sa inyo. Tumayo na po kayo. Malamig sa sahig. Narito na ako. Shuning, anak ko, ang pinakamalaking pagkakamali ni Papa sa buong buhay ko ay ang nagawa ko sa iyo tungkol sa nangyari noon. 20 taon itong pinagsisihan ni Papa. Nagsisisi ako araw-araw. Huwag na po kayong magsalita. Magpahinga na muna kayo. Laging ipinagmamalaki ni Papa ang tungkol sa iyo. Hindi ko lang ito nasabi kailanman. Mahal kita. 20 taon na ang nakalipas. Ngayon nyo lang yan sinabi. Naiintindihan ko na. Tiyo, nagsulat ka ng diary. Hindi mo man lang ginastos. Ilang taon niyang itinago ang 50 dolyar na iyon. Pero hindi mo sinabi sa akin. Hindi mo sinabi sa akin. Huwag kang magalit sa mga magulang mo. Masyadong maikli ang buhay. Huwag kang magalit sa mga magulang mo. Napakamaikli lang ng buhay natin. Tiyo, mag-iingat ka. Magiging maayos din ako. Tiyo, tatandaan ko ang mga sinabi mo. Shuning. Ma. Babalik ako sa bagong taon. Huwag na kayong umiyak, Ma. Babalik ako. Ginamit ni Tiyo ang 3 tupa para palitan ang buong buhay ko. Gagamitin ko ang pangalan niya para mabago ang buhay ng mas marami pang babae. Taon-taon akong susuporta sa 200 batang babae mula sa mga pamilyang nangangailangan upang makatapos sila ng pag-aaral. Hindi titingnan sa mga grado ang suportang ito, kundi sa kanilang kalagayan. Dahil ang ibang mga batang babae, hindi dahil sa hindi sila mahusay, kundi dahil walang kahit na sino ang nagbigay sa kanila ng pagkakataon na magsimula. Kulang lang ako noon ng 1,200 dolyar. Hindi na sana ako nakalabas sa bundok na iyon, pero may isang taong nagbenta ng 3 tupa. Buksan niyo ang pinto para sa akin. Tiyo, nagliliwanag na ang pangalan mo doon.
Boss, nakita na ito ni Tio. Hindi ka naniniwala. Sige, mabuti na iyang hindi ka naniniwala. Tio, natanggap na ng unang bata ang tulong natin. Ngayong narito ka na, sino ang pinakagusto mong pasalamatan? Ang aking tiyo. Nagbenta siya ng 3 tupa para mabago ang buong buhay ko. Napatawad mo na ba ang mga magulang mo? Napatawad ko na sila. Masyadong nakakapagod ang magtanim ng galit. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot. Ang mga karanasan na iyon ang humubog sa akin. Maaari mo bang ikwento sa amin ang tungkol sa kwento ng 3 tupa? Noong taong 2002, ako ang naging una sa buong probinsya. Gumastos ang tatay ko ng 10,000 dolyar para ibili ng tricycle ang kapatid ko. Pero ang 1,200 dolyar na matrikula ko ay ayaw niyang bayaran. Lumuhod ako para magmakaawa. Sipa lang ang nakuha ko. Si Tio ang tumulong sa akin. Ibinenta niya ang tanging 3 tupa ng pamilya para makalikom ng 1,300 dolyar. Sinabi niya, mag-aral ka ng mabuti para magtagumpay ka, para ang mga taong nang mamaliit sa iyo ay magsisibalang araw. Matapos mapanood ang programa, talagang kahanga-hanga ka. Kahanga-hanga. Hindi siya kailanman nagmamadali, hindi nagtatanong, o nagbibigay ng anumang reaksyon. Pero sa tuwing lilingon ako, lagi siyang nandoon. Zhizhao. May itatanong lang ako sa iyo. Huwag mo sana akong baliwalain. Kailan mo ba ako nakitang binaliwala ka? Hindi ka ba natatakot na masyado akong malakas? Karangalan ko kung malakas ka. Hindi ako tatayo sa likuran mo, kundi sa tabi mo. Alam mo ba kung gaano katagal ko hinintay ang mga salitang ito? Narito lang ako. Salamat sa paghihintay sa akin. Ngayong araw, mayroong 200 babaeng nakasuot ng puting t-shirt sa ibaba. Sila ang unang grupo ng mga benepisyaryo ng Deschan Student Aid Foundation na dumating mula sa iba't ibang dako ng bansa. Ang pagpapatunog ng kampanang ito ay hindi para sa akin. Ito ay para sa bawat babaeng ayaw sumuko sa gitna ng kadiliman. Ito ay para sa bawat karaniwang tao na handang ibigay ang lahat tulad ng aking tiyuhin. Tito, ako na ang magpapatunog nito para sa inyo. Napakagaling mo. Ang tiyuhin ko ay si Ye Deschan. Isa siyang magsasaka. At ang pinakamahalagang bagay na ginawa niya sa buhay niya ay ang pagbenta ng 3 tupa. Ngayong araw, ang 600 tupang ito ay mas malayo pa ang mararating para sa kanya. Tito, panahon na para bumalik ako para bisitahin kayo. Tumayo ka ng maayos, huwag kang luluhod. Nandito ka na? Bumalik ka na sa wakas. Nandito na po ako. Shuning, hindi ko kailangan ang pera mo. Ang gusto lang ni nanay ay ang pagbabalik mo. Kunin mo ito. Gamitin mo ang kailangan mong gastusin. Basta maging sapat lang ito. Maganda ang pagkakatanim ng mga puno ng dalandan. Tiyak na magugustuhan ito ni Tio. Tio, nandito na ako para dalawin ka. Naitatag na ang pondo, 200 mga bata ang nakakapag-aral na ngayon, at ang pangalan mo ang ginamit namin. Ang 3 tupa na ibinenta mo ay hindi lang nakapagpabago sa akin, maging sa 200 batang babae, dahil sa pangalan mo ay nagbago ang kanilang kapalaran. Hindi mawawala ang iyong kabutihan. Tio, naririnig mo ba ako? Ma, uwi na tayo. Uuwi? Uuwi na. Ma, ang kamatis at itlog
Lalagyan ko ba ng asukal? Lalagyan natin, mas masarap kapag matamis. Ate, naging supervisor na ako. Tiyo, nagawa ko. Nagtagumpay na ako sa buhay. Marami akong natulungan na mga batang babaeng katulad ko na makahanap ng mabubuting tao. Sinundo ko na rin si Mama at maayos na rin ang kalagayan ni Haoyang. Tiyo, ang 3 tupa mo noon, sulit na sulit na. Kunin mo ito. Karapat